Iniimbestigahan ng mga otoridad ang paggamit umano ng biological warfare ng New People's Army sa Compostela Valley. Ayon sa Commission on Human Rights, malinaw itong paglabag sa international humanitarian law. Nakatutok si Rafi Tima. Seryosong aligasyon umano ang paggamit ng biological warfare ng New People's Army at kailangang masusi itong imbestigahan. Kung totoo raw kasi ito, sabi ng Commission on Human Rights, paglabag ito sa pinirmahan ng CPP-NPA at pamahalaan ng Pilipinas na Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law. They should in fact abide by the agreement, which is respect for IHL and respect for human rights laws. No? Obviously, by doing this, they are violators of their own agreements. Paliwanag ng CHR, kahit sa labanan o giyera, may panuntunang dapat sinusunod ang magkakatunggaling puwersa alinsunod sa pagrespeto sa karapatang pantao. Ang paggamit ng chemical o biological weapon ay maring ipinagbabawal sa ilalim ng International Humanitarian Law o IHL, partikular ang Geneva Protocol. Bagamat kailangan pang patunayan kung talagang sinadyang lagyan ng mga NPA ng bacterial infection ang mga bombang kanilang ginagamit, ang paggamit pa lang ng landmine ay isa na umanong violation. First of all, there's already violation dun sa the use of landmines. Pagkatapos dadagdagan nila ng toxic materials and waste, di ba? That is hostile to the body. Then this puts them in question with respect to the integrity of their forces. Gate ng CHR, kailangan dito ang malalimang investigasyon. Oras na mapatunayan, pwede umanong reklamo ng Armed Forces of the Philippines ang CPP-NPA sa United Nations o sa The Hague, Netherlands na namamagitan sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng komunistang grupo. Kinundi na naman ng Malacanang ang nangyaring pagsabog. Naaantala lang daw ng mga ganitong insidente ang plano ng gobyernong makamit ang kapayapaan sa Mindanao. Ang Eastern Mindanao Command ng AFP, mariin din itong kinundi na. Ipinag-uutos na raw nila sa lahat ng kanilang units na tulungan ng Philippine National Police na maimbestigahan ang insidente para makapagsampa sila ng kaso. Ayon sa East Avenue Medical Center, matindi nga raw talagang epekto ng Enterobacter cloacae at Streptococcus agalactiae sa sinumang tatamaan nito. Pag hindi ito naagapan, pwede siyang kumalat sa buong katawan, sa bloodstream, ika nga. Pwede magkaroon ng sepsis at pwede mo ikamatay. Pero ayon kay Dr. Maria Victoria Abisamis, may lifespan ng mga naturang bakterya at sa pamamagitan ng ingestion o pagkain nito maapektuhan ang isang biktima. Kunyari po sa sa splinter na sinasabi nito sa bomba, merong ganitong bakterya pumasok sa skin. Hindi siya mag-thrive. Sa ano lang siya, kailangan mo siyang ma-ingest. At pumunta na ulit siya sa gastrointestinal tract. Rafi Tima, nakatuto, 24 oras.